puto cheese. Isa ito sa mga top seller na pa-order ng mga nagtitinda ng kakanin o merienda. Lahat na ata ng klase ng puto cheese ay nagawa ko na. Merong using condensed milk, sinubukan ko na din gumamit ng evaporated milk, powdered milk, fresh milk. Nasubukan ko na din gumawa ng with or without egg recipe ng puto cheese. Good day mga moms! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese. Ito na yata ang pinaka-easy version for me. Sharing this video para sa mga nagkikrave ng puto cheese na pang merienda o panghanda lang at hindi pang benta. So let's get started. And tama po kayo, ang gagamitin natin sa puto recipe na ito ay pancake mix. Ito ay 500 grams. Actually, ito ay optional lang naman. Nag-add ako ng 2 swak pack ng powdered milk para mas malinamnam ang ating puto. Although meron naman talagang gatas na ang pancake mix, since for personal or family consumption lang naman ang gagawin natin, then wag na natin tipirin sa gatas. Maglalagay din tayo ng 2 large eggs and 1/4 cup ng vegetable oil or melted margarine or margarine. Pwede din na melted butter ang gamitin nyo. Then gradually add around 1.5 cup ng water. Pwede din na fresh milk or evaporated milk ang gamitin nyo instead of water. At wag na maglagay ng powdered milk. Pero mag-a-adjust na kayo sa liquid since nagbawas kayo ng dry ingredients. Kaya dapat gradual lang ang paglalagay ng liquid para matansya nyo. Ganitong consistency ang dapat natin ma-achieve. Hindi masyadong malapot at hindi rin malabnaw. Para lang itong tunaw na ice cream. Salayin natin ito para maiwasan ang mga buo-buo. Ang pancake mix ay meron na po talaga yung baking powder. Kaya 2 batch ang ginawa ko. Itong first batch ay di na ako nag-add ng baking powder. Ang gamit ko na molder dito ay medium size. No need na to wipe your molder with oil. Dapat dry ang ating molder. At kung umabot ka man sa part ng video na ito at hindi ka pa naka-follow, paki-follow and like po ng ating page for more quick and easy recipes. Steam natin ito for 8 minutes over medium heat. Make sure na kumukulo na yung tubig sa ating steamer bago natin isalang ang ating steamer basket. After 8 minutes ay maglalagay tayo ng sliced cheese on top. Ang gamit ko dito ay Edam cheese. Then steam again for another 2 minutes. Etong second batch naman ay nag-add ako dito ng 1 tablespoon ng baking powder. Same lang yung steaming time sa first batch na ginawa natin kanina. Pero kung napapansin nyo ay mas maumbok yung outcome dito compare sa first batch. O diba, may puto cheese ka na. Ganun lang ka-easy at kadali kung pang merienda lang din naman o kahit panghanda sa birthday o kahit anong okasyon na meron sa bahay. Caring-caring mong gawin ito. Less hassle and ingredients, no need to add sugar, vanilla essence, or even baking powder. Sana'y nakatulong ang video na ito at nabigyan ko kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda sa abot kayang halaga. This is Mommy Irene, mga unta ninyo.